Punoy, bagong Pilipinas. At labis iba, murang bigas. At nangako pa kayo ng maunlad na bayan. Yun malay mga nalipunan. Di ba, mga Punoy, bagong Pilipinas. At labis iba, murang bigas. At nangako pa kayo ng maunlad na bayan. Yun pala'y mga nalipunan. Yun lang. Imbis na bagong Pilipinas, naging bangag na lipunan tuloy. Alright, magandang araw mga kababayan. Welcome back again sa Pinoy ang Birador. Pag-uusapan natin ngayon at bibigyan natin reaksyon nitong si Representative Castro, former Representative Franz Castro, na model ng St. Peter daw, sabi ni Buds. Model ng St. Peter si Franz Castro. Bumatikos na naman. Bumubula na naman yung bunganga ni dating House Deputy Minority Leader Franz Castro sa mungkahi ni Vice President Sara Duterte na kumandidato bilang Speaker of the House o magiging leader ng minorya sa Kamara sa 20th Congress. Alam niyo mga kababayan, hindi lang si VP Sara ang binanata ni Castro, pati itong si Bangag, Presidenting Bangag, kinontra rin ni Representative Castro. Former. Kasi outgoing pa lang pala, outgoing Representative Minority Leader Franz Castro. Alright, yan ang pag-uusapan natin mga kababayan. Pero bago yan, kung bago lang kayo dito sa ating channel, please like, share, and subscribe. At pakipindot na rin po ng notification bell para updated kayo sa mga balita, komentaryo, at kung ano-ano pang katarantaduhan at binibirahan natin dito sa ating channel. Na? Alright, basahin natin itong balita. Galing dito sa Bumbo Radio Philippines. Representative Castro, binatiko si VP Sara sa mungkahi nito kay Representative Pulong Duterte harangin ang speakership sa 20th Congress. May karapatan naman talaga si Paulo Duterte. Bakit ka bumubula yung bunganga mo, Franz Castro? Ayon dito sa balita, binatikos ni House Deputy Minority Leader Franz Castro ang mungkahi ni Vice President Sara Duterte sa kapatid nito na si Davao City Representative Paulo Duterte na harangin ang speakership o pagiging leader ng minorya sa Kamara sa 20th Congress. Sinabi ni Castro, tila itinuturing na ng pamilya Duterte na isang family corporation ang Pilipinas, kung saan basta na lamang itinatalaga sa mga posisyon ang mga membro. Ipinunto ni Castro na ang mga pagtatangkaan niya na magtayo ng monopolyo sa mahalagang posisyon sa gobyerno ay nagpapakita ng pagbabaliwala sa democratic principles. Ibinunyag din umano nito ang kanilang tunay na intensyon na limitahan ang kapangyarihan sa kanila na lamang na pamilya. Grabe naman ito si Castro. Binigyan din ni Castro na ang serbisyo publiko ay hindi isang family enterprise kundi usapin ng tiwala ng mamamayan, kaya dapat nilang gawing prioridad ang interes ng mga Pilipino sa halip na ambisyon. Naniniwala si Castro na humihina na ang impluwensya ng mga Duterte at patunay umano dito ang pagkatalo ng mga sinusuportahang kandidato sa iba't ibang lugar sa probinsya maliban lang sa Davao City. Nakakatawa naman itong demonyetang itong hayop. Itong model ng St. Peter. Bakit niya babatikusin? Wala na siyang karapatang bumatikos. Natatalunan siya eh. May karapatan maging speaker o kumandidatong speaker of the House. O kaya kung natalo siya doon sa speakership,
magiging leader siya ng minorya sa Kamara. May karapatan si Pulong kasi member siya ng 20th Congress. Hindi katulad mo, Franz Castro, na ililibing ka na lang, tumitira ka pa rin. No? Sino kaya ang talunan sa inyo? Mga Duterte? O ikaw? Gusto niya pang sinabi na pa na gusto ng pamilyang Duterte na gawing family corporation ang Pilipinas. Sinabi ba yon ni... Bakit ang mga Duterte lang binabanatan mo na ano, sila lang ba ang dinastiya, ang may dinastiya dito sa Pilipinas? Nandyan ang mga tulpo. Oh. Yung mga Marcos, grabe din ang dinastiya niyan. Marami pang iba, bakit ang mga Duterte lang? Samantalang ang mga Duterte lang, ang alam ko na may matigas, malabatong puso pagdating sa mga kriminal na katulad mo. Ikaw, Franz Castro, ililibing ka na lang, bumabanat ka pa, bumibira ka pa, ha? Gusto niya pa kayong i-brainwash, mga kababayan, na gustong limitahan ni VP Sara Duterte ang kapangyarihan sa kanila lamang pamilya. Kailan nangyari yon? At gusto rin ni Francisca Castro ang serbisyo publiko ay hindi family enterprise, hindi negosyong pangpamilya. Yung iba dyan, ginawa ng negosyo, pampamilyang negosyo ang politika eh. Di ba totoo yan? Marami dyan. Kumandidato. Pangalanan natin? Wag na lang kahit isa, wag na lang. Marami yan dyan na mga kumandidato kasi nasa gobyerno ang maraming pera. Ito pa, naniniwala si Castro na humihina na impluwensya ng Duterte at patuloy umano rito ang talo ng mga sinusuportahang kandidato sa iba't ibang lugar. Nakakatawa na itong hinayupak na itong Franz Castro. Ililibing na lang eh. Kung bumira naman maling-mali pa. Ha? Ilan lang ba ang kandidato ng PDP Laban? Ilan lang ba? Sa Senado, majority ang PDP Laban na nanalo. Oh. Majority. 5 sa inendorso ni VP Sara ang nanalo. 2 sa inendorso ni VP Sara ang nanalo. No? 3 sa inendorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nanalo sa mas mataas na posisyon. Tandaan nyo, 27 million ang boto ni Bongo. Napakalayo sa pinagyayabang yung mga dilawan. Kung hindi pa balinaya na manilisa Marcos yung eleksyon, walang mangyayaring Kiko at Bam Aquino na makapasok sa Senado. Wala yan. Kung papayag nga lang ang kumilig ngayon, ang komisyon o eleksyon na mag-recount ng manual recounting, baka ubos pa kayong lahat dyan. Lahat ng mga kandidato ng PDP Laban ay sigurado akong panalo. Panalo yan. Malamang. Tapos sasabihin mo, ililibing ka na lang Franz Castro, humihina. Kung humihina ang impluwensya ng Duterte, bakit hanggang ngayon dinudumog pa rin ng tao
ang Dinhagin. Gusto lang makita si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayong mga oras na ito, nagtitipon-tipon ang mga Pilipino sa iba't ibang dako ng mundo nandoon sa Den Haag, sa ICC na harap ng ICC, para ipakita yung kanilang pagmamahal sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kayo mayroon bang ganyan? Wala. Si Bangag mayroon bang ganyan? Wala. Si Tambaluslos, nakadikit mo, mayroon bang ganyan? Wala. Halos lahat ng Pilipino galit sa Tambaluslos at saka sa mga piking makabayan na katulad nyo at saka kay Bangag Marcos. Hindi ka pa nakontento. Pati ba naman kaalyado mo, kinontra mo pa? Ito, kinontra rin ng isang mambabatas ang planong pag-upo ni Marcos sa Bicameral Conference Committee ng 2026 budget. Sabi niya pa, the BICAM is not the President's playground. Ayon ni Acting Church Representative Party List Franz Castro. Ayon sa mambabatas, walang karapatang umupo si Marcos sa BICAM ng pambansang pundo at pakialaman ang trabaho ng mga senador at kongresman na nakasasa sa Saligang Batas. Ang Bicameral Conference Committee ay tungkulin ng lehislatura, hindi dapat pinapakialaman o dinadaluhan ng Pangulo. Ang presensya ni Marcos o ng sino mang kinatawan ng ehekutibo sa BICAM ay naglalagay ng hindi kinakailangang presyon at banta sa kalayaan ng mga mambabatas na magpasya batay sa interes ng mamamayan, hindi ng palasyo, ayon ni Castro. Tama naman yan. Alam yan ni Bangag. Pero, mayroon bang sinabi si Bangag sa harap mo na natupad sa pagtalikod mo? Wala. Alam niyang illegal. Illegal siyang uupo doon at magikialam sa usaping budget sa 2026. Dahil hindi siya pwedeng makialam sa usaping budget sa 2026. Dahil hindi siya kasali sa legislative. Executive si Bangag Di ba? Kapag ipinilit umano ni Marcos na umupo sa BICAM, ay malalabag ang prinsipyo ng check and balances at separation of powers. Kaya hindi dapat pumayag ang Senado at Kamara sa planong ito ng Pangulo. Tama. Pero ang tanong, kung uupo doon si Marcos at mag-observe lang, hindi man lang kikibo, o wala lang gagawin, manonood lang, makikinig lang, wala ba siyang karapatang mag-observe doon? Kahit nga tayong ordinaryong mamamayan, may karapatang mag-obserba kung paano pinag-uusapan at tinatalakay sa Kamara ang budget, ang pambansang budget ng Pilipinas. Inayuna naman ito ng papalit kay Castro na si Representative Antonio Tenyo, kasabay ng panawagan na dapat buksan ang BICAM sa publiko sa pamamagitan ng live coverage upang malaman ang nangyayari sa kumperensya. Tama! Tama yan. Walang lugar ang Pangulo sa BICAM. Dapat ay lantad at bukas sa publiko ang lahat ng pag-uusap. Panahon ng wakasan ng mga closed-door negotiation na nagtatago ng tunay na dahilan ng mga budget cut at dagdag sa pork barrel, anitin nyo. Hindi langid sa kaaraman ng lahat ng karaniwang nababago ang inaprubahang pambansang pundo sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Pagdating sa BICAM at dito rin sa sinisingit ng mga pundo tulad ng mga ayuda na hindi na pag-uusapan sa budget hearing. Tama yan. Pero, kung uupo doon si kasangga mong si Bangag Marcos bilang ordinaryong mamamayan,
mag-oobserba, manonood, karapatan niya yun. Basta wag lang siyang sumali doon sa usaping budget ng nasyonal. So yun lang mga kabayan, maraming salamat sa inyong panonood. Please like, share, and comment, and subscribe.